Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, give me strength. Hear me, Jesus. Hide me in thy wounds that I may never leave thy side. From all the evil that surrounds me, defend me. And when Magandang hapon po sa inyong lahat. Maligayang pagdating at pagdalo sa pagdiriwang ng ating banal na Eucharistia. Ngayon po ay pagmimisa sa araw ng linggo ng Pasko ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno po sa ating banal na misa ay ang ating parochial vicar, Reverend Father Danichi Hui. Magsitayo po. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Purihin ang kanyang pangalan. Ipahayag ang dulot niyang kaligtasan. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Kayong mga angkan, maghandog sa puon. Luwalhati at papuri, ialay sa Panginoon. Magsiawit kayo sa Panginoon. Hallelujah! Magsiawit sa Panginoon. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Mga minamahal kong kapatid, muling nabuhay si Jesus. Aleluya, aleluya. Palakpakan muna natin ang ating Jesus na muling nabuhay. Ang muling pagkabuhay ni Jesus ay sandigan ng ating pananampalataya. Hinihikayat tayo ni San Pablo na bumangon muli kasama ni Jesus sa pamamagitan ng paglilingkod sa ating o pagtalikod sa ating mga kasalanan. Dito
ay makakabangon tayo bilang mga bagong nilalang na puno ng pagsisisi, pag-asa at kagalakan. Magtiwala tayo kay Jesus na nagtagumpay sa kasalanan at kamatayan. Kung kaisa natin siya, tayo rin ay magiging mga bagong nilalang. Gloria in excelsis Deo. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugan niya. Pinupuri ka namin, dinarangan ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, inasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, kasamang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Jesucristo, bugtong anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng mundo. Maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw na nakalis ng mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nalugod sa kanan ng Ama. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ngayon ay binuksan mo para sa amin ang pinto ng kalangitan. Sa pananaig ng iyong anak sa kamatayan, ipagkalob mong sa pagdiriwang namin sa Pasko ng pagkabuhay, kami ay mabuhay sa pagpapanibagong dulot ng iyong Espiritu sa kaliwanagan ng buhay mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, nagsalita si Pedro. Alam ninyo ang nangyari sa buong Judea na nagsimula sa Galilea nang mangaral si Juan tungkol sa binyag. Ang sinasabi ko ay tungkol kay Jesus na taga Nazaret. Ipinagkakaloob sa kanya ng Diyos ang Espiritu Santo at ang kapangyarihan bilang katunayan na siya nga ang hinirang. Sapagkat sumasa kanya ang Diyos, saan man siya pumaroon, ay gumagawa siya ng kabutihan at nagpapagaling sa lahat ng pinahihirapan ng diablo. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at sa Jerusalem. Gayunman, siya ay ipinako nila sa krus. Ngunit muli siyang binuhay ng Diyos sa ikatlong araw. Napakita siya hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin lamang na noon pang una ay pinili na ng Diyos bilang mga saksi. Kami ang nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos ng siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Siya ang tinutukoy ng mga propeta ng kanilang ipahayag na bawat mananalig sa Kanya ay tatanggap ng kapatawaran sa kanilang mga kasalanan sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. O pasalamatan ang Diyos ng Panginoon, pagkat siya'y mabuti. Ang kanyang pag-ibig ay napakatatag at mananatili. Ang taga-Israel, bayang sabihin at kanilang ihayag, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi kukupas. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang lakas ng poon ang siyang nagdulot ng ating tagumpay sa pakikibaka sa ating kaaway. Aking sinasabi, di ako papanaw, mabubuhay ako upang isalaysay ang gawa ng Diyos na Panginoon ko. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang. Ang batong natakwil ng nangagtayo ng tirahang bahay, sa lahat ng bato ay higit na mahusay. Ang lahat ng ito, ang nagpamalas ay ang Panginoong Diyos. Kung iyong mamamasdan ay kalugod-lugod. Araw ngayon ng may kapal, magalak tayo at magdiwang.
Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korento. Mga kapatid, hindi ba ninyo alam ang kasabihang napaalsa ng kaunting libadura ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang libadura, ang kasalanan, upang kayo ay maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang libadura, at ganyan nga kayo. Sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa, si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa, ngunit hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang libadura ng kasamaan at kahalayan, kundi sa pamamagitan ng tinapay na walang libadura, sa gisag ng kalinisan at katapatan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Awit tungkol sa mabuting balita. Purihin si Hesukristo, hain para sa tao. Nagligtas na kordero nang makasundo tayo ng amang lumikha nitong mundo. Buhay at kamatayan, kapwa nagtunggalian, at ang nagtagumpay, pagkabuhay. Ano ba, Maria, ang iyong mga nakita? Puntod ni Kristong nabuhay, liwanag niya't kaningningan. Anghel na malinaw, kumot at kasuotan. Buhay si Kristong pag-asa, papunta siya sa Galilea. Kami ay sumasampalatayang buhay kang talaga, hari ng ligaya, magbasbas ka. Magsitayo po. Si Kristo ay inihiyain na, pamaskong maamong tupa, magsalo tayo sa Kanya. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Madilim-dilim pa ng araw ng linggo, naparoon na si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong panakip sa pinto ng libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, "Kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala." Kaya't si Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo. Ngunit si Pedro ay naunahan ng kasamang alagad. Yumuko ito at sumilip sa loob. Nakita niyang nakalagay ang mga kayong lino, ngunit hindi siya pumasok. Kasunod niyang dumating si Simon Pedro at tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan. Nakita niya ang mga kayong lino at ang panyong ibinalot sa ulo.
Hindi ito kasama ng mga kayong lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating. Nakita niya ito at siya ay naniwala. Hindi pa nila nauunawaan ang nasasaad sa kasulatan na kailangang muling mabuhay si Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Easter po sa inyong lahat. Pakibati naman ng katabi, Happy Easter. Maligayang Pasko po ng pagkabuhay sa inyong lahat. Matapos pahirapan at mamatay, ngayon, ang ating Panginoong Jesus ay buhay na buhay. Palakpakan muna natin ulit ang ating Jesus na nabuhay. Para po maunawaan natin ang kahulugan ng muling pagkabuhay ni Jesus, maganda pong tignan at balikan kung ano ba ang kahulugan ng pagkamatay. Balikan natin yung meaning ng death. And we go back to the dictionary. Ayon sa diksyonaryo, death marks the moment in life when your physical body stops working to survive. Ang kamatayan daw ay nangyayari kapag tumigil ang ating katawan na kumilos para mabuhay. Ayon po sa aking librong nabasa, mayroong apat na senyales na patay ang espiritual. There are 4 signs of spiritual death. And it starts with number 1. Patay ang espiritu kapag walang pagsisikap. No effort. Namamatay daw ang espiritu ng tao kapag ayaw na niyang magsumikap, ayaw nang bumangon mula sa pagkakadapa, ayaw nang magpatuloy, ayaw nang tulungan ang sarili. Death happens within our spirit if there is no effort anymore. That's number 1. Number 2, namamatay ang spirito if there is no compassion, walang habag. Kapag ayaw nang magpatawad, kapag walang awa, o hindi na marunong magbigay ng isa pang pagkakataon, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali dahil gusto lagi tama, diyan namamatay ang spirito. Di ba? Pag mag-asawa at ayaw nang magpatawad, patay na ang relasyon. Kapag ayaw nang magbigay ng second chance, patay na. Maaring nagsasama, but the spirit of the relationship dies. Kaya sabi, namamatay ang spirito if there is no more compassion. That's number 2. Review tayo uli. Ano po yung number 1? No effort. Very good. Number 2, no compassion. Tandaan nyo po baka mamaya pagtas ng homily, wala nang natandaan. 4 lang po. And number 3, the spirit dies when there's no learning anymore. Kapag ayaw nang matuto, hindi na nakikinig sa mga pangaral, sarili na lang ang pinakikinggan at sinusunod, at wala nang tinatanggap
na bagong katuruan. Imagine nyo, yung taong hindi marunong makinig, yung taong hindi mapagsabihan, yung taong walang tinatanggap na bagong aral, ano kaya itsura nun? Diba? Ang hirap pakisamahan. No? And I think kahit sabihin mong self-study, hindi eh. Kasi kukunin mo yung aral sa libro. Kukunin mo yung aral sa mga bagong lumalabas na impormasyon. Lalo na ngayon, no? Naluluma ang pinag-aralan if you're not updated. And so, this also happens. The Spirit dies if we stop learning. That's number 3. And lastly, number 4, the Spirit dies when there is no repentance. Kapag walang pagsisisi, ayaw magbago, naiwan na lang sa mali at sa kasalanan, at nagpatuloy na lang sa paggawa ng kasamaan. That's when the Spirit dies, when we don't want to repent. Ayaw nating magsisi at ayaw nating magbago. Let's review. What's number 1? No effort. Number 2? No compassion. Number 3? No learning. Number 4? Ganito po ang taong patay, ang espiritual. Kaya pakisuri nga po ang sarili. Buhay nga ba ang katawan, pero ang espiritual, buhay pa po ba? Ito po yung nais ipamulat sa atin ng ating pagdiriwang sa araw na ito. Ang malaman ang halaga ng muling pagkabuhay ni Jesus sa ating buhay. Narinig po natin sa ating ebanghelyo na madilim-dilim pa ng araw ng linggo, si Maria Magdalena ay nagpunta sa libingan ni Jesus. At nakita niya yung batong panakip sa libingan ay natanggal na. Imagine nyo, yun pa lang ang nakita ni Maria Magdalena. At anong ginawa niya? Nagtatakbo papunta sa mga alagad ni Jesus. At ang kanyang reaksyon at sinabi, kinuha sa libingan ang Panginoon at hindi namin alam kung saan dinala. Kinuha ba? Nakita mo ba? Pero iba po yung reaksyon nung alagad na pinakamamahal ni Jesus. Kilala niyo po ba yun? That's right. He is John. Si Juan. Please remember that name. Alagad na pinakamamahal ni Jesus. Iba yung kanyang reaksyon. Nung sinabi ni Maria Magdalena ang kinuha ang katawan ni Jesus, nagtatakbo sila ni Pedro. Pero, iba ang reaksyon ni Juan. Dahil nang makita niya na ang mga telang pinangbalot sa katawan o bangkay ni Jesus ay nakatiklop, pati yung panyo na pinantakip sa ulo ni Jesus, nakatiklop, magkahiwalay, maayos. Nang makita ito ni Juan, ang naging reaksyon, sabi sa ebanghelyo, siya ay naniwala. Siya ay naniwala. Ano kaya yun? Ano kaya yung pinaniwalaan ni Juan? Balik tayo ng kaunti. Atras tayo ng kaunti sa mga kwento. Naalala po ninyo yung kwento ni Lazaro? Do you still remember that? The Lazarus story? Yung binuhay ni Jesus na may kapatid na 2 babae. Ano yung pangalan nila? Martha and Mary. Very good. No? Hindi ba? During that time, nung binuhay ni Jesus ang kanilang kapatid na si Lazaro, anong sinabi ni Jesus? Ako ang muling pagkabuhay at buhay. Isa lamang ito sa mga naalala at nabalikan ni Juan
nang makita niya ang mga telang pinangbalot kay Jesus na nakatiklop at nakaayos. Dahil kung totoong kinuha ang katawan ni Jesus, di ba dapat kasama yung tela? Kung totoong may kumuha sa bangkay ni Jesus, di ba dapat hindi na iiwan yung tela at hindi na nakatiklop? Di ba? Nakakatuwa po kasi nakuha pang itiklop yung mga pambalot. Iniayos pa ni Jesus bago siya lumabas. Ito yung binalikan at pinaniwalaan ni Juan ang mga salita at pangako ni Jesus na siya ang muling pagkabuhay. Ito po ang imbitasyon sa atin na nakakaramdam at nakakaranas na tila patay ang buhay o namatay ang buhay. Ang maniwala sa pangako at salita ni Jesus tungkol sa pagkabuhay. Alam niyo po, kahit naman ako, kahit po kami, we experience death. Nangyari ito nung dumating yung mga ready to wear from China. Ang family namin, business namin ay garment. And we make signature clothings. Nung dumating yung China, na ang mura-mura, namatay yung negosyo namin. Namatay at lahat apektado sa amin. I cannot imagine during those times when the death of our business, yung kabuhayan, yung pinagkukunan ng buhay, nung namatay, ang hirap. Nasanay ako na nag-aaral sa exclusive school and I have to transfer. Ay, hindi ako sanay. Hindi ako sanay na may babae sa eskwelahan. Ay, hindi sa pagiging maarte, but hindi ka sanay. Dati, you have service, may sasakyan, but all of a sudden, you have to commute. It's a different life. It was hard. Nung, alala ko nga, pinapaliwanag yon ng parents ko, ng mama ko, I cannot understand. But during that time, there's no space for depression. Hindi pwedeng umiyak ng umiyak. Hindi pwedeng magmukmok. Life must go on. Yes, namatay yung negosyo. Namatay ang kabuhayan, pero hindi patay ang buhay. Hindi dapat tumigil magsumikap. All the more, we have to exert effort. Hindi tumigil dapat ang pag-awa. All the more, we have to forgive. Kung mabubuhay ka sa galit dahil sa China, I think, it's useless. Kung magmumukmok, magagalit sa mundo dahil naghirap, pinatay ang negosyo, it's useless. Nothing will happen. Siguro, kung tumigil sa learnings, sa buhay, hindi na natuto, naiwan sa pagkalugmok, siguro, you will not be strong in life. We will not be strong in life. And if we will remember those times, today, we laugh about it. We mourn about it before. We cried about it. But now, we laugh about it. Why? Kasi hindi pwedeng tumigil. Because this is the message of the Easter for us, to believe in Jesus. Namatay ang negosyo, pero hindi titigil ang maniwala kay Jesus that one day, everything will go back to life. Babalik ang buhay. Kaya sa ating mga nakakaranas ng lungkot at pagkamatay, bumagsak sa board exam, hanggang 5 pwede pa. Nakipag-break, iniwan ng karelasyon,
it's about time to meet new people. There are more people to meet. Yung nadapa, nagkasala, at lahat ng mga karanasan natin ng pagkamatay, remember, death is an opportunity for a new beginning to happen. My dear brothers and sisters, ito po ang ibig sabihin ng pagkabuhay ni Jesus sa ating buhay. Isang pag-asa na panghahawakan at pangako na ang lahat ay may katapusan. At ang katapusan, isang masayang buhay. Amen. Magsitayo po tayong lahat. Mga kapatid, sa misteryo ng Pasko ng pagkamatay at pagkabuhay ni Kristo, tayo ay nalibing kasama niya nung tayo'y binyagan upang kasama rin niya tayo ay makabangon at makapagbagong buhay. Naganap na natin ang 40 araw na paghahanda, kaya't sariwain natin ngayon ang ating pangako sa pagbibinyag. Talikdan natin ang kasamaan at kasalanan. Harapin natin ang matapat na paglilingkod sa Diyos bilang mga maaasahang kaanib ng Kanyang banal na simbahang Katolika. Kung kayo po ay makakapangakong tatalikod sa lahat ng hadlang sa katuparan ng panukala ng Diyos upang kayo'y makapamuhay bilang matapat at maaasahang kaanib ng Kanyang angkan. Pakisagot po ang 3 katanungang ito. Para kayo ay makapamuhay bilang mga malayang anak ng Diyos, ang kasalanan po ba ay itinatakwil ninyo? Opo, itinatakwil namin. Para kayo'y huwag mapailalim sa kasalanan, ang kaakit-akit na tukso ng kasamaan ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Si Satanas, na pinanggagalingan ng kasalanan at pinuno ng kadiliman, ay itinatakwil po ba ninyo? Opo, itinatakwil namin. Ngayon namay, ating harapin ang ating pananampalataya. Kung kayo po ay makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga ikinararangal ng anak ng Diyos Ama, kung tutularan ninyo siya sa Kanyang kabutihan, pagmamahal sa lahat, at pagmamalasakit para sa pangkalahatang kapakanan, pakisagot po ang mga katanungang ito. Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat at lumikha ng langit at lupa, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo ay makakapangakong magsisikap mamuhay bilang mga tunay na kapatid ng Panginoong Hesus, kung gagawin ninyong simulain sa buhay ang Kanyang katuwiran, katarungan at paglilingkod sa lahat, alinsunod sa Kanyang pagmamahal, pakisagot po ninyo ang katanungang ito. Sa iisang anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo na ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, ipinako sa krus, namatay, inilibing, muling nabuhay at naluklok sa kanan ng Ama, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Kung kayo naman po ay makakapangakong susunod sa patnubay ng Espiritu Santo at kung sisikapin ninyong mapaunlad ang kaloob niyang buhay at pagmamahal upang maging mga maipagmamalaking anak ng Diyos Ama at kapatid ng Panginoong Yesus, pakisagot po ang katanungang ito. Sa Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa muling pagkabuhay ng mga namatay at sa buhay na walang hanggan, kayo po ba ay sumasampalataya? Opo, sumasampalataya kami. Bunga ng pagmamahal ng Diyos na makapangyarihang Ama ng ating Panginoong Jesucristo, tayo ay pinatawad sa ating kasalanan nung tayo'y muling isinilang sa tubig at Espiritu Santo. Tulungan nawa niya tayong mamalaging tapat
at sa ating Panginoong Hesukristo, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Habili ni Jesus, noong siya'y lumisan, kayo ay magkatipon sa pagmamahalan. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Ama, pakinggan mo ang aming panalangin, natisay na pag-ibig sa aming sumapit. Isang pananampalataya, isang pagbibinyag, isang Panginoon, ang kinin nating lahat. Mga minamahal kong kapatid, sa kadakilaan ng Ama, muling nabuhay ang anak niyang si Kristong ating Panginoon. Ngayoy dumalangin tayo sa Kanya, tayong lubos na nagtitiwala sa Kanyang makaamang pagkalinga. Ating sambitin sa bawat panalangin, Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ipahayag nawa ng simbahan ang tagumpay ni Kristo na gumapi sa kasalanan, kamatayan at takot sa mundo ng may tapang at sigasig. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Talikdan nawa ng mga pinuno ng pamahalaan ang pansariling interes at sa halip ay maglingkod bilang mga kamanlalakbay ng bawat tao, tunay na malasakit sa mga mamamayan at may katapatan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Tulungan mo kaming pangalagaan ang kapaligiran at likas yaman, hindi lamang para sa aming kapakanan, kundi alang-alang din sa susunod na salinlahi. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Itakwil nawa ng mga binyagang Kristiyano ang kasalanan at mamuhay muli bilang mga tunay na anak mo, Ama naming Diyos. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Makasapit nawa ang mga kapatid nating yumao sa buhay na walang hanggang tagumpay ni Hesukristo. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoong muling nabuhay, dinggin mo kami. Ama naming mapagmahal, tanggapin mo ang aming mga abang panalangin ngayong ipinagdiriwang namin ang maluwalhating tagumpay ng iyong anak sa kasalan at kamatayan. Masalamin nawa sa aming pamumuhay
ang tagumpay na ito ni Kristong anak mo at aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay, mula sa lupa at bunga ng aming paggawa, ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob naritong aming may alay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa, ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, masaya naming ipinagdiriwang ang Pasko ng pagkabuhay, ngayong aming ginaganap ang paghahain ito ng anak mong mahal, para sa muling pagsilang at pakikinabang ng iyong sambayanan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong araw na ito. Ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming nakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo."
Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inibot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa kruso at pagkabuhay, kami natubos mong tunay. O Jesus, aming mahal, iligtas mo kaming tanan. O Jesus, aming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Purihin ang Diyos, purihin ang Diyos. Amen, hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, hallelujah. Sa tagubilin ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa
masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka. Kordero ng Diyos, na nag-alis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin ang Ito ang kordero ng Diyos. Itong nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. I know my Savior lives. I can hear Him calling tenderly my name. Over sin and death He has prevailed. In His glory, in His new life we partake. I know He lives as He has promised. For me His rest, and that from fear I may be free. Not even death can separate me from Him whose love and might remain in me. I know my Savior lives.
death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. For I have seen and touched him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in my heart's beneath his memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. I know he lives as he has promised. For me is risen, that from fear I may be free. Not even death can separate me from him whose love and might remain in me. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. For I have seen and touched him risen. To all the world will I proclaim his majesty. With joy I sing to tell his story, that in my heart's beneath his memory. In my heart I know my Savior lives. I can hear him calling tenderly my name. Over sin and death he has prevailed. In his glory, in his new life we partake. In my heart I know my Savior lives. In his glory, in his new life we partake. Magsitayo po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, lingapin mo lagi kaming sambayanan mo upang sa pagdiriwang namin ng Pasko ng pagkabuhay ni Kristo, sapitin namin ang kaliwanagan ng pagkabuhay sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po para sa pabatid at paanyaya. Ang lahat ay malugod na inaanyayahan sa mga sumusunod na gawain sa ating parokya. Sa ika-14 ng Abril, araw ng Biyernes, magkakaroon po tayo ng Via Lucis o daan ng muling pagkabuhay sa loob ng simbahan sa ganap na ika-5 ng hapon. Gayon din sa ika-21 ng Abril sa komunidad ng Ermita sa ika-5 rin po ng hapon.
Sa 19 ng Abril, araw ng Miyerkules, magkakaroon po tayo ng Easter Recollection na pangungunahan ni Brother Michael Angelo Dobrin bilang ating speaker. Isang pagpalang linggo ng muling pagkabuhay sa lahat. Salamat po sa inyong suporta at atensyon. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Iyuko po ang inyong ulo para sa pagbabasbas. Sa dakilang kapistahang ito ng Pasko ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, kayo naway pagpalain na makapangyarihang Diyos at sa tanang kasalanan ay Kanyang nawang ipagsanggalang, kayong nagdiriwang ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo, pinagkalooban kayo ng Diyos ng kagalingan at kaligtasan. Puspusin nawa niya kayo ng kawalang kamatayan, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Matapos ipagdalamhati ang pagpapakasakit ni Jesucristo, ipinagdiriwang ngayon ang maligayang Pasko ng pagkabuhay ng mga tao. Pasapitin nawa niya kayo sa kagalakan ng kanyang kapistahan sa kalangitan, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humaykay taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristong muling nabuhay. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Mayutihaya, purihin siya, at ating ibunyak, awitan siya. Pagliligtas ng Diyos sa krus na Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos, langit at lupa. Sa